Di ba parang contradiction in itself yun? Parang, well, yeah, I think if you are very strict in terms of, very structured, very rigid in terms of kailangan merong compelling evidence. ay, ganun nga yun eh. Then eventually, I mean, ipso facto, you should not believe in God. Ay, yun na nga. Diba? It's supposed to be. Pero, but in reality, these people do believe in God. Yeah, but still, sa bagay, nasa kanila naman yun. Pero, balik tayo, Ed, ako, interested lang ako. Kaya ako, alam mo, ang ginagawa ko kasi, kinukuha ko iba't ibang mga klase ng pananaw tukol sa 2012. Kasi, lagi nilang may ibang grupo na Survival 2012. Nandyan yung pagiging komersyalismo, dami binibenta sa internet, yung mga, sabihin mo, survival kit. Ay, naku, sabi ko, ayan, pinasukan. Kung totoo nga magugunaw ang mundo, pinapasukan pa rin ng komersyalismo. Survival kit. Meron yung binibenta mga survival kit, no? What you should have. Meron mga filters ng tubig, may mga solar panels, mga ganyan-ganyan. Ikaw ba, ito, siyempre inner guidance, no? Katulad na sabi ko sa'yo, merong mga websites na hindi ko na binabasa kasi para ba ako naiinis? Kasi para ba naman nilang nakawawa ang ating bansa? Ang sinasabi nila, pag yung tongue ng Indonesia, ayun, kasi tongue na pagka daw yun ay nag-break, no? Ano daw na, may isa akong kaibigan masyadong lukol-luko dito. Kaya ikaw, Mr. Jundore, huwag kang masyadong lukol-luko doon. Kasi ang tsunami, pasok doon Manila Bay. Oo, nandun na tayo na hindi maalis yung fear natin of a tsunami dahil nga kung ang earthquake ay nasa ilalim naman ng tubig, katulad ng nangyari itong nakaraan lang, ako'y gising ng madaling araw na yun. Yes. Parang tulog ka na kami yata ni Mrs. ang gising. Kami madalas ang nagkakaanuhan di ba, at that time, di ba? Parang, it was underwater, yung dun sa may Zambales natin. Oo, underwater yun. So, just like in Japan. Japan, yes. Tapos may isang sarcastic pa na tayo. Sabi niya, Mr. Rimbo, hindi mo nakita yon. Ginawa ko, yung dun sa aking grupo na privately, kasi ayoko nagkukos ng alarm. So, a week ago, before that happened, mga July 19, may naramdaman na po akong kakaiba. Mararamdaman naman ang isang sensitive o isang psychic, mararamdaman kung may pumasok na energy na hindi maganda. So, sabi ko, LLC, sabi ko, pwede ba nating dagdagan ang ating meditation? In fact, hiningi ko nga isang kaibigan, si Noel Rosella. Noel, pwede bang ikaw tumokan alas 6, alas 9, alas 3 ng hapon? Sabi ko sa kanya, para lang yung energies. So, sabi ko sa kanya, sa grupo, intensify nga ang meditation, imbis na alas 9 at alas 12, magtoka na lang kahit 3 kayo, o basta round the clock, 6, 9, 12, 3, 6, sabi ko. And true enough, within 1 week, yun na nga yung earthquake. Do you believe that ang collective consciousness ng tao katulad ng ginawa natin sa meditation, kaya ba na mag-deflect o mag-minimize ng calamities? O kung hindi man makatame ng konti? I think if you have to consider the fact that the earth, or not the fact, but the belief that the earth is a conscious being also. And if you feel in that manner that earth is a conscious being, then through your own consciousness, by your intentions and your prayers, will have an effect on that. And Gaia, they call it Mother Gaia, or Mother Earth. Mother Earth can mitigate, as I said, it could have been worse. It could have been worse. But because of more awakened beings on this planet, more enlightened beings on this planet, more awakened conscious being, they can pray together, and the more they manifest, the more they show their intentions, will have an effect on this consciousness. And this consciousness, in making those adjustments will consider yung locations. The less people affected, the better. Diba? Yes. So, parang ganon. Parang minumove mo lang to where
where less will be affected. Oo. In fact, sa aking pag-aaral at aking training, no? May isa kasi sumulat sa akin by FB. Kasi interesado sila, wala ba daw pwedeng pag-aralan ng ESP, ng telekinesis. Ang unang tanong ko, para saan mo gagamitin yung telekinesis? Right. Kasi alam mo, para sa akin, Ed, kasi matutunan mo nga yung mga ganun. Saan mo naman? Kasi once you have this, lalaki ulo eh. In short, para saan mo gagamitin at ano yung tendency ng tao. Kaya hindi iliwanagin ko sa tao. Hindi po ako nagtuturo. Kasi maaaring nagme-mentor ako, paturo-turo pa minsan-minsan, pero hindi po ako nagtuturo. Ang dahilan is kung talagang meant to be na ma-develop ka. Madi-develop. Pero kung ayaw ng energies o ng pinakamataas na supreme being, na ayaw niya kasi hindi naman yan ang para sa iyo eh. Ngayon at this moment, kahit pa anong interest mo. Hindi mangyayari. Ngayon, telekinesis, yan yung paraan na pag-move ng objects. In the same manner, natutunan ko yung paano mag-move ng clouds. Ayan, marami na akong pinatunayan tungkol dyan. Kasi, brawa, may gagawin ako, tapos umuulan sa isang lugar na yan. Sasabihin ko, usog-usog na muna. May gagawin ako. Tapos mamaya ka na bumuhos pagtapos ko. The problem with this, if you do have that power, sabihin natin the powers, you will become egoistical. Exactly. You become more left brain minded, and we are left brain minded. And your intentions become more personal, service to self. Yun. So you really need to develop first yung internal mo, your right side or your feminine side, your heart. So that by developing this, if you do get these powers, it is more you use it service for the good, service to others, not for your own selfish. Ano. Itong batang ito sabi, so sinagot ko siya, para saan mo gagamitin? Kasi ako ginagamit ko, kung may gagawin akong will affect a certain, katulad sa sabi ko, meron akong gagawin sa somewhere in Batangas. And I was doing the prayers, kasi nga, I was doing a conjuration dahil nga marami spirits. So I have to clear energies. Umuulan. Sabi ko, parang piniprevent niya ako umikot kasi nga malaki yung lugar eh. So I focused and I said, I command the rain to stop muna for a while. And it did. Kasi pinamove ko eh. Pinamove ko. So, ang tanong ko kasi doon sa dalawang batang nagtatanong ay, para saan? Para ano ang purpose mo sa buhay? Alam mo na ba? So, dinirect ko sila, aral muna kayo mag-focusing, mag-meditation, kasi pina-open ko muna yung self na, gusto mo mag-Brahma, kumalis ka at mag-yoga ka muna. Yun yung unang step eh, know thyself. Yes. That was the first step that I did, kasi before anything else, inalam ko at kinilala ko muna yung aking sarili, bago ako tumalon at tinuruan ng tama. Ngayon, ano ang pananaw mo, Ed, sa mga katulad nito, since tapos natin Nibiru, tapos natin Elenin, and it all boils down, kasi nakikita ko ang iyong thoughts on your way of thinking. Ano masasabi mo sa mga mahal nating tagapakinig na with all these talks sa 2012, ano man dapat nilang pinipreparahan? Dapat ba magtatago sila ng pagkain, yung mga ganyan, di ba? O ano ba ang dapat nilang gawin sa kanilang sarili? Well, my belief or my philosophy is that, it is better to prepare your own self, yung internal mo, rather than preparing yung material self. In other words, you don't need to build an underground shelter or you build a tunnel, all of these things. I think what is important is for you to prepare yourself psychologically, prepare yourself spiritually, and prepare yourself physically, yes. But in anticipation of the worst case scenario. But I think I always proceed from the thought that